Amen! Magandang araw sa lahat! Palapakan natin ang ating Panginoon sa ating mga online worshipers, sa ating simbahay worshipers. Handa na ba kayo na magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen! Sa ating pagpuri kay Lord. At hindi lang sa ating pagpuri, kundi sa araw-araw ng buhay natin. Let this be our prayer na nanawa ang nais ng Panginoon ang maghari sa ating buhay. Hindi yung ating takot, hindi yung mga pangamba, hindi yung nararamdaman natin, kundi yung nais ng Panginoon. Kasi yung nais ni Lord ay laging maganda, laging mabuti. And it is always for His glory. Kaya ibigay natin yung ating buong pusong pagsamba sa ating Panginoon. And as we worship the Lord, let the Lord's presence, ang kanyang presensya ang maghari sa ating lahat. Yes, Lord. Maghari ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maghari ka, Lord, sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Maghari ka, Yes, Lord. maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sabihin natin sa buhay ko, Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka.
tunay nga ikaw lamang, Panginoon, ang maghahari, Lord God, dahil napakabuti mo, Panginoon, at ang pag-ibig mo ay patuloy, Lord, na nandito sa amin, Lord, hindi nagbabago. Kaya patuloy ka po namin pupurihin at patuloy po namin bibigay ang buong pusong pagpuri sa araw na ito. Amen. Let's continue to worship. Amen. Patuloy tayo na magpuri sa Panginoon. Pwede tayong sumayaw, pumalakpak. Ibigay natin ang ating lahat para sa Kanya. Kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, pinili mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa ingat ng papuri nito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Tamang-tamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubas. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit, kahit minahal mong lubos. Aming itatanghal sa pangalan mo, Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ang kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo na lubusan. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagalak sa ingat ng papuri ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Habang-habang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubas. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Habang-habang ang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal sa pangalan mo, Jesus. Yes, Lord. Sabihin natin sabay-sabay. Sabay-sabay nagagalak sa ingat ng papuri ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kabang-abang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubas. Hindi karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, Lord God. Patuloy naming itatanghal ang iyong pangalan, Panginoon. Dahil walang ibang Diyos
na aming matatakbuhan. Walang ibang Diyos na aming sasambahin kundi Ikaw lamang, Panginoon. Sa kabila, Lord, ng aming mga kahinaan, sa kabila, Lord, ng aming mga iniisip, Lord God, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. And as we worship you, Lord God, may this remind us, Panginoon, that it's not about our strength, Lord God. Kung meron ka man, Panginoon, pinapagawa sa amin, walang mahirap sa iyo, Lord. Walang mahirap sa iyo. Yes, Lord. Higit sa aking kailangan, Yes, Lord. higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yes, Lord. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa
di ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ati pong palakpakan ng ating Panginoong Diyos at purihin mo siya sa iyong buhay sa umagang ito. Muli isa na pamumpong napakagandang pagkakataon na tayo ay magsama-sama upang matuto sa salita ng Panginoon. Amen? Sa ating mga nagdaang mensahe ng Diyos sa pangunguna ng ating butihing pastor na si Pastor Arnel Marianito, ati pong pinag-aralan ang tungkol sa spiritual discipline. To be specific, spiritual discipline and prayer nung nakaraang linggo. At kung saan nagbahagi din po ang ating lingkod ng kanyang quiet time upang makita natin ng literal kung paano isinasagawa ang pag-QT o yung pag-quiet time. Nang sa ganun po, kapag tayo po ay nagka-quiet time, ay magawa po natin ng tama ang proseso para po masundan natin kung ano yung nais ng Panginoon at ang ginagawa natin. Amen? Ngayong araw naman pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang spiritual discipline naman na ating pag-aaralan. At aalamin kung bakit mahalaga ang bagay na ito sa buhay ng mga mananampalataya. Bago po tayo mag-umpisa, aki pong inaanyahan ang bawat isa na kunin ang kanilang mga Biblia at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo 41 hanggang 47. At sama-sama po tayong magbasa. Kaya't ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nagdagdag sa kanila ng may 3,000 tao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid at pagpipira-pirason ng tinapay at panalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pigtagan at takot. At nagsama-sama ang lahat na sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat at kinalulugdan ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Purihin ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang tungkol sa community and fellowship. Pero bago po tayo magpatuloy, alamin po muna natin kung ano po ang meaning ng community. Ayon po sa kay Merriam-Webster, ang community is a group of people who live in the same area, such as city, town, or neighborhood. A group of people who have the same interests, religion, a group of nations. Ayan. So, ang community po ay binubuo po siya ng mga tao. Binubuo po siya ng maraming tao na kung saan merong isang lugar. Sabi po dito sa Merriam-Webster, city, town, or dito sa atin, barangay, ganyan. Yun po yung meaning ng community. Alalahanin po natin nang si Kristo ay nandito pa po kasama ng mga apostol sa lupa, mismong si Jesus ang nagmodelo ng community at ng fellowship. So, bakit po kailangan magkaroon ang mga mananampalataya ng community and fellowship? Ati pong panoorin ang video na ito at ati pong pakinggan ang mga testimony ng ating mga kapatid sa video na ito. Ready po kami niyan. May
box jam kami, so nag-prepare pa lang. Hi! Sir Jervis, Patrick, nag-prepare din for aming kakainin. Ayun na, yung chicken, no? May pa-chicken. Gamit Julius. Tapos John Paul. Ang pinakagwapo sa amon. With Joel. Di pa, gwapo man. Preparing pa lang kami. Amon, para box jam mamaya. Box jam, yun yung jamming ng mga mga gwapo. Yes! Ang hindi gwapo, hindi pwede. Char lang. Mga lalaki, mga youth dito sa church. Ganito kami dito usually set up namin kapag nagbabox. Nagtuluto, yan, sama-sama. Sabay na yun sa jamming. So, mag-start na kami sa namon box jam. Si Kuya Arcel, yan ang kuya-kuya namin. Kung ito samahan ng mga gwapo, ito yung pinakagwapo. Natanungan natin yung mga kasama natin sa jam, sa box jam. Ayan, so ito yung share namin dito sa box jam. By the way, ang box jam open siya sa lahat ng mga, aside sa mga gwapo, lalaki, lahat ng lalaki. Kasi exclusive for boys siya, for men. So tatanungin natin ngayon si Sir Jervis, bakit kailangan at importante yung box jam, sir? Ayun, unang-unang sa lahat, kailangan ma-realize natin na bakit natin ito ginagawa. So, pag alam natin yung purpose natin, yung purpose kung bakit kailangan itong gawin, so, doon nagkakaroon tayo ng decision na gawin to. So, unang-una, syempre, para kay Lord itong ginagawa natin. So, kahit marami tayong ginagawa outside, marami tayong mga duties and responsibilities. So, it is our way to show our love to the Lord, yung obedience natin kay Lord. Amen. So, dito natin mapapakita. And, of course, discipline din siya. So, discipline priority kasi kung ano yung priority natin, yun talaga yung binibigyan natin ng time. So, yun kung bakit mahalaga ang isang community, ang isang box jam para i-prioritize si Lord. Yung purpose ni Lord, pag-usapan yung word ni Lord, yung kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Makita din natin kung gaano ka-faithful si Lord. Hindi lang sa akin, siyempre sa mga kasamahan natin. Amen. Mahalaga para sa para maka-isip tayo ng magandang pananaw. Importante yung box jam dahil para mabuild ang relationship natin kay Lord, mas mapalakas ang brotherhood. Amen! Importante na may mga ganito pag-ipon para yung bang ma-refresh yung mo. Kung nangihina ka na, siyempre, pag andito ka sa grupo na to, kahit isang ganito lang, lalakas ka ulit. Paano yun? Paano yun? Parang di natitinag Si Patrick Sa akin, simple lang. Para mabind kita kada sa room na lalaki. Ay, siyempre lamang kita ito na lalaki na mga makusog na minsan may mga pinagdadaanan kita. So, kung gawa kita, yadakan mga kamangod natin para tamayan nila. Amen. Minsan yung mga pinagdadaanan, huwag gawing libo. Aside sa relationship, building relationship, intero kita, hindi, malago kita, sabay-sabay. Amen. Kami ito pinaka-important. Yun yung sabay-sabay talaga Pwede natin iluwas din ang mga problema. Nakita lang ang nakakaram. Para masolusyonan matabangan sa para mabusog. Para masolusyonan tapos matabangan. Kada usad. Kaya may mga leaders
para maggabay. So yun, napaka-importante. Kung anong purpose, hindi lang to basta, dito katulad ng iba na basta jaraming lang. May purpose talaga at nagpapalakasan Amen. ng spiritual, emotional. Kasi tayo mga lalaki may mga emotional weaknesses din tayo. Diba? So kailangan din natin yung patatagin kasama ang group na to. Yeah. Ayan. So, this is Box Jam. This is the community of youth here, young men in Sorsogon SBC Converge. Hindi na tayo mas nagiging pogi. Amen. Amen. Amen dyan. Amen. Life siya. Kasi pag ano ba pag sa Sunday worship, marami. Yung mga concerns mo, personal, mga pinagdaanan mo, kasi tayo ng ano, meron lang na tayo kanya-kanyang pinagdaanan. Sa small group, mas na open mo yung pinagdaanan mo, or mga victories, mga challenges, mas maraming mas na ipag-pray. Yun yung parang iba yung lakas. Iba yung lakas kapag meron Papalakasan din. may papalakasan. Yung ramdam mo na ano yun, yung mas personal yung usapan. Tapos yung family relationship mo bilang anak ni Lord. Kaya sa mga kapatid ng kayo, iba kasi siya. Ano pa? Ikaw, ma'am, yung the same faith, yung faith na yun is, halayin doon kay Lord, the same kayo ng, Same, Same. DNA. same DNA na ganyan na meron kayong, personal relationship with the Lord, and, nakikita mo yung, yung direction kung saan ka punta, yung purpose mo, and mas na-strengthen yung community na meron ka with fellowship with one another. Oo nga, it's vital. Ano siya support system natin siya So, sa spiritual life natin, napaka-importante niya na para mag-sustain tayo, mag-stay tayo sa faith natin, kailangan nandun tayo sa same circle. So, ano siya, it's a decision din. It's a decision. Kasi hindi siya madali din. Sa dami na ginagawa Oo, natin, sa sa dami ng schedule natin, dami nating duties, tsaka responsibilities, hindi lang sa family, sa trabaho. Diba? So, matinding decision yung gagawin mo. Matinding decision, tapos you really have to know your purpose na bakit kailangan siya gawin, bakit kailangan natin siyang gawin. Kailangan malinaw. Para kanino ba talaga siya. So, yun po, decision siya, and so we have a common purpose why we are doing this. Yung same faith, same purpose. Yung sinabi mo kanina, Tita Zal, bago ka umalis sa inyo, kasi di ba maulan, tapos malayo. Ano yung bakit nandun yung kinailangan mong pumunta dito talaga? Una-una, kasi spiritual discipline na tayo. Application. Tapos, yung faith din na si Lord, though may mga worries talaga ako before ako umalis, yung faith ba na Lord, You're in control. you're in control. Pero hindi naman nakikipag-bargain. Pero yung thought baga na ikaw ang creator. Tapos, ito yung sabi mo gawin. Kailangan gawin. Kasi marami na rin ako mga pinalampas dati. And hindi naman maganda yung pinalampas. Pero parang wala naman ako magagawa kung andun lang din ako sa bahay. At least dito, yung prayer, tapos yung kasi yung declaration mo. Na-observe ko din yung
yung kainan ng isa, natutulungan natin. Yes po. They carry each other. Nagiging support, yun nga. Supportahan yung kada isa. Kasi tayo mismo, nakikita talaga natin yung personal nga, kasi yung life to life, na ano yung kailangan ipag-pray together, pinag-pray natin. Tapos mas na-witness natin kung gano'n si Lord ka-faithful. Hindi lang sa atin, kundi sa bawat isa. Paano siya nag-work. Tapos, nakaka-amaze, makita din yung Yun yung sabi na sinicelebrate natin yung breakthroughs, yung joy. Kasi di ba, ano tayo hindi tayo ginawa bilang magsolo. No man is an island. Laki ni maliit na community. Masasabi natin na yung ganitong community. Kasi sabi nga ni Sir kanina, very vital sa atin bilang believers, being part of one body in Christ. This is also in obedience, sinabi ni Lord. At dahil nag-obey tayo, kailangan disiplinahin yung sarili natin na magawa talaga yun. So, we are blessed with community for His purpose, for His glory. Sa video na atin napanood, napakinggan natin ang mga testimony ng ating mga kapatid tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng community. May nagsabi na ang pagkakaroon ng isang komunidad ay napag-uusapan ng life-to-life talk, sharing, encouraging, nagkakaroon ng support system, nagkakaroon ng palakasan upang hindi bumagsak ang isang individual. Ano naman po ang mga bunga ng pagkakaroon ng community and fellowship? Yan. Pag-usapan po natin ang bunga ng pagkakaroon ng community. Una po, pag may community ang isang mananampalataya, natututo ng sabay-sabay ang bawat isa mula sa salita ng Diyos. Ayon po sa Gawa, chapter 2, verse 42, inilalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama sila bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Makikita po natin sa salita ng Panginoon na ating binasa, nandun po ang init ng mga tao na kasama ng mga apostol na matuto mula sa kanila, mula sa salita ng Panginoon na kanilang itinuturo. Naglalaan sila ng panahon upang mag-aral ng salita ng Diyos at sama-sama silang kumakain at nanalangin. Walang naiiwan, lahat sabay-sabay sa mga ginagawa at nagkakaroon ng fellowship. So yun po yung bunga ng pagkakaroon ng komunidad. Sabay-sabay na natututo ang bawat isa mula sa salita ng Panginoon. Pangalawang bunga ng pagkakaroon ng komunidad, nagpapalakasan ang bawat isa. Sabi po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 11, dahil dito palalakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtutulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang pagkakaroon ng community ay nagkakatulong po sa mananampalataya dahil sa ganitong samahan, nagkakaroon ng pagkakataon na maibahagi ang karanasan sa buhay, mga ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Natutulungan ang iba sa pamagitan ng mga testimony ng bawat kapatiran sa mananampalataya. Sapagkat ganito po yung ginagawa. No, nagpapalakasan po ang bawat isa. Kung mapansin po natin kanina doon sa mga sinabi po ng ating mga kapatiran sa video na ating pinanood, nagkakaroon po ng palakasan, nagkakaroon po ng support system, nagkakaroon po ng pagkakataon ang bawat mananampalataya na maibahagi ang nararanasang challenge sa buhay, nararanasan na kabigatan, at higit sa lahat, nagkakaroon ng pagkakataon na maitaas ang Panginoon, ma-share ang kabutihan ng Panginoon sa bawat pagpapala na ating natatanggap, sa bawat aksyon na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Yun po ang bunga ng pagkakaroon ng community. Nagpapalakasan sa bawat isa. Yung po sinabi din po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 11, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. So tayo mismo, pwede natin palakasin ang kapatid natin. Pwede nating i-share kung ano yung mga bagay na mayroon dito sa atin na ipinakita sa atin ng Panginoon mula sa pagkatuto natin sa salita niya. Amen? Nagpapalakasan
sa bawat isa. Pangatlo, ang pangatlong bunga ng pagkakaroon ng komunidad na konektado sa Panginoon, maraming nagagawang kamangha-mangha kapag sama-sama. Amen. Ito yung pinaka-nagustuhan ko. Itong pangatlong points po natin. Totoo po yun, kapag marami po tayo, kapag sama-sama po tayo, nakakagawa po tayo ng mga bagay na kamangha-mangha na minsan magugulat na lang po tayo na, nagawa natin yun? Wow, praise God! Iba po talaga kapag marami tayong kasama sa pananampalataya. Sabi po sa mga ngaral, chapter 4, verse 9 to 12, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabubuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid ay may 3 pilipit na hibla, ay hindi agad malalagot. Amen. Amen. Totoo po ito. Napakaganda po na lagi po tayong may kasama. Lagi po na mayroon tayong kapartner sa pag-serve natin kay Lord, sa paglilingkod natin kay Panginoon. Sapagkat kung nag-iisa lamang tayo, mabilis po tayong mapagod. Kapag nadapa po tayo, mahirapan agad tayong tumayo sapagkat nag-iisa tayo. Ayon po sa salita ng Panginoon sa mga ngaral, higit na mas malakas, matatag ang dalawa kaysa nag-iisa. Amen. Amen for that. Meron po akong ibabahagi sa inyong maikling kwento. Ito po yung tungkol sa walis tingting. Marahil po ito po inyong napakinggan na sa mga ibang na nagagamit ang ganitong kwento. Alam naman po natin na ang walis tingting ay binubuo po siya ng maraming coconut leaves stick. Yung mga ang tawag sinisamon sa ang tawag po nito sa amin sa Masbate ay gihay. Dito po sa Sorsogon, tingting, or sa Tagalog gano'n din, tingting. Na kapag pinagsama-sama na siya, ang tawag na po natin ay walis tingting. So ang walis tingting po, binubuo po siya ng maraming piraso ng tingting na kung saan makakagawa po tayo ng matibay na walis tingting upang magamit sa ating paglilinis. Upang madala natin yung mga basura o yung mga dumi na nais nating alisin. Tama po ba? Pero kung gagamit po tayo ng isang tingting lamang, isang piraso, at tayo po'y maglilinis, matagal po nating matatapos ang ating ginagawa. At mahina po yun. Subalit, kung gagawa tayo gagamit tayo ng tingting o walis tingting talaga, mas mabilis natin matatapos ang ating ginagawa. Katulad din po sa buhay natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid. Kailangan po natin ng karamay. Kailangan po natin ng kasama upang gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kinakailangan natin ng community upang may makasama sa paglilingkod, kakampi sa pagtupad sa gawain ng Panginoon, dahil ang bawat mananampalataya ay nagbibigay ng kalakasan sa kapwa mananampalataya. Ito yung nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Na sa araw na ito, let us pray and ask to our God the desire na mag-join tayo sa ating mga community na mayroon po tayo sa ating simbahan. Ano po ba yung mga community na mayroon tayo sa ating simbahan? Siyempre, unang-una na po dyan, meron po tayong tinatawag na big house. Kapag sinabi pong big house, ito po yung Sunday worship na kung saan sama-sama po tayong nagsasamba, nagpupuri sa Panginoon at nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? May mga simbahay po tayo every Sunday sa bawat area dito sa Sorsogon. At bukod dyan, meron po tayong mga tinatawag na small house. Ito naman po yung tinatawag natin ng mga cell group. Ang mga cell group natin dito sa simbahan, may mga pangalan po yan. Sa youth po, sa mga lalaki, tinatawag po namin itong box jam. Sa mga youth naman po na babae, tinatawag po natin po itong pajama party. No? Kung makita po ninyo kanina sa video, yung nagbablog si Bro Jay, si Brother Jay, Marianito, box jam po yun. Box jam po yun. So, meron pong mga pangalan sa ating mga young mommies, meron po silang tinatawag na Esthers. Ayan. Marami po. So, marami pong mga grupo
na masasabi nating community na kung saan pinag-uusapan yung life-to-life talk, pwede kang mag-share, pwede kang i-encourage ng kapwa mo kapatid. Napakasarap po gawin ang mga bagay na ito. Sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Huwag po daw nating kaligtaan. Ayon po sa salita ng Panginoon sa Hebrews. Huwag po daw nating kaligtaan na magdalo. So dapat, nandun lagi yung puso natin. Nandun yung heart, yung desire na mag-join sa ating mga pagsamba, sa ating mga cell group, upang magpalakasan tayo, upang sabay-sabay tayong matuto, upang makagawa tayo ng mga kamanghamanghang bagay dahil marami tayo at kasama natin ang Panginoon. Amen? Yun po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng community and fellowship sa kapwa mananampalataya. Pero paalala po mga kapatid, kailangan natin magkaroon ng spiritual discipline pagdating sa bagay na ito. Sapagkat hindi po madali gawin ang bagay na ito. Totoo po, mahirap po siya. Lalo na't hindi po natin kinasanayan. Mahirap po siyang gawin. Kaya nga lumapit po tayo sa Panginoon at hilingin sa Kanya na loobin sa ating buhay na mag-join tayo sa community na mayroon tayo dito sa ating simbahan. Hanggang sa masanay tayo. Hanggang sa masanay tayo. Hanggang sa ito na talaga ang buhay natin. Napakasarap po mga kapatid ang pagkakaroon ng community na sama-samang naglilingkod, sama-samang nag-aaral ng salita ng Panginoon, at samang-samang itinatamasa ang mga pagpapala ng Panginoon. Kaya po, iniimbitahan ko po ang bawat isa na kung dati nasa mga community ka, nasa cell group ka, ng SBC Converge at nawala ka, ini-encourage kita, balik po tayo. Sa mga kapatid po na wala pa pong ganitong klaseng community, yes, nagsisimba pero parang feeling nagsosolo pa rin, wag po tayong mahiya. I-approach niyo po ang mga leaders natin dito sa simbahan. At sabihin po natin, gusto ko pong mag-join sa mga cell group. Nais ko pong magkaroon ng community. Nais ko pong mayroong mapagbahagian ng kwento ng aking buhay. At gusto ko pong matuto sa salita ng Panginoon. Huwag po tayong mag-alinlangan. Lumapit po tayo. Ang kailangan lang po natin, hilingin sa Panginoon na i-desire ng puso natin, gawin natin ito. Dahil ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Sa araw na ito, pagkaisipin po natin ang bagay na ito, na ang sarap po pala magkaroon ng community upang may maka-fellowship, makausap, matuto mula sa salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, purihin ka sa araw na ito. Itinataas ko po, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa itinuturo ng iyong salita, Panginoon, sa buhay namin sa araw na ito, na napakasarap, napakaganda, at napakahalaga na magkaroon kami ng community. Community na kung saan, Panginoon, sama-samang naglilingkod sa inyo, sama-samang natututo mula sa iyong mga salita, sama-samang ginagawa yung mga nais mo, Panginoon. Panginoong Yesus, turuan niyo po ang aming puso at isipan na ipagkaibigin ang bagay na ito. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi po madali gawin ang bagay na ito, Lord God. Kaya sa iyong makapangyarihang pangalan, hinihiling po namin na dumating sa buhay namin na kami mismo ang lalapit sa community mo
na binuo, Panginoon. Sapagkat alam namin, Lord God, na noong pa man, ikaw na ang nagmodelo ng pagkakaroon ng community and fellowship kasama ang iyong mga apostol. Salamat, Panginoon, sapagkat sa umagang ito, salamat, Panginoon, sapagkat sa araw na ito, amin pong natutunan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng community. Purihin ka, Panginoon, at nawa manatili ito sa aming puso't isipan ang iyong salita. Nang sa gayoy, hindi namin makaligtaan ang pagdalo sa lahat ng gawain, sa lahat ng mga pag-uusap, patungkol, Panginoon, sa inyo. Patuloy niyo po kaming gabayan, palakasin ang aming pananampalataya sa inyo, at patuloy kaming susunod, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.